Parang kasing ano, eh, parang moral obligation ng any person na nasa Congress or Senate na dapat i-impeach talaga 'yan. Kasi siyempre marami ng ginawa siyang hindi maganda sa budget pa lang na hindi niya mapaliwanag personally, 'di ba? So, for me it's right about time na din. But I understand may mga legal or process na dapat pagdaanan. But hopefully ma-convict ma-convict kaagad nasa isip ko. Yung Os. maimbestigahan na siya. Yun yung ano, eh, 'di ba? Yun yung prediction mo, maaalis si Oo. Sara Duterte. Ikaw ba, Vin, anong prediction mo diyan? Ang Anong prediction ko, hindi nga siya mai-impeach kasi parang like last month lang parang atrasado na yung mga congressman based sa mga nila, yung mga statements nila sa media, sa mga podcast. Kaya parang nawalan ako ng tiwala. Kaya nga nagulat ako nung ginawa nila to. Tumayan na sila kumbaga. So pinasa na nila yung bola sa Senate. Ang sabi nila ng Congress, the reason why hindi agad naipasa yung impeachment complaint sa Senate is because yung first 3 impeachment complaints, parang hiwa-hiwalay and sobrang dami. So, kailangan yung support ng mga congressmen, majority of the congressmen, wala pa. Dahil parang magulo pa daw yung impeachment complaints na unang 3. Ang naipasa sa Senate is a 4th impeachment complaint, which is a condensed or combined impeachment complaints of the 3. So ang gumawa na nun is the parang majority ba ng Congress or minority, I forgot. Pero parang pinagsama-sama, ginawa nilang concise yung 3 impeachment complaints into one. And then that's what got the ball rolling, na yun yung pinirmahan nila to be passed sa Senate. Yun nga lang, ang nangyari doon is etong Senate nagkaroon ng chance na wag munang galawin or wag munang aksyonan yung impeachment complaint kasi last day na daw, late na daw pinasa, 3:00 na daw dumating sa Senado yung impeachment complaint, mag-a-adjourn na sila. So after election na daw aasikasuhin ng Senado. Sabi kasi daw sa Constitution, once the impeachment complaint was passed to the Senate, it has to be acted upon forthwith daw, which means immediately. Pero ito namang si Chis Escudero, which is the Senate President, sabi niya na wag daw sila madaliin kasi hindi naman daw nila kasalanan na late na dumating yung impeachment complaint sa kanila. Parang sinisisi niya yung mga yung Congress na bakit ngayon kami yung mamadaliin nyo. Kayo yung nagdili-dali dyan sa impeachment complaint na yan. Possibly, parang nag-cater siya dun sa mga tumatakbong re-electionist ngayon na na mga senators. Kasi totoo nga naman, if they're going to proceed with the impeachment trial right now, hindi na makakapagkampanya yung mga re-electionist. On the other hand, yung mga re-electionist na yon, free publicity sana sila doon sa impeachment trial. Exactly. Hindi nila kailangan magbayad ng TV ads. Makikita sila araw-araw ng mga tao during the trial. Pwede silang magpabibo doon. Pero double-edged knife pa rin yon. Kung tatanga-tanga ka sa impeachment trial, bababa pa rin yung voter count mo. Doon makikita ng tao kung sino talagang gustong gumawa ng trabaho nila. At doon din makikita kung sino talaga ang marunong sa Senado. Yun. So let's say, tama. Okay, judge sila ng impeachment court, 'di ba? Basically. Paano pag biglang nagsalita diyan si Bato? Paano pag biglang salita diyan si Lito Lapid? Mga re-electionist 'di ba? O ano sasabihin ng mga 'yan? 'Di ba? 'Di ba? Thank you sa infographic nito na ginawa ng isang Redditor, si P.O. Bautista or Po Bautista. Yung pula is yung mga congressista na nag-sign for impeachment. Green yung mga hindi nag-sign. 9 is vacant. Deceased, mapatay ng congressista doon sa distrito na yun. Ito absent pero later nag-sign din
doon sa impeachment. Parang humabol. Vacant is parang nag-abstain, right? Yun ba yung term doon? Right. Sa Mindanao, marami pa ring kongresista from Mindanao and Visayas na nag-sign for the impeachment of Sara Duterte. Diba? Ano nila to basically home court nila to, diba? Baluarte nila yan. Yeah. Ito kasi, just to provide some context. Ang mga kongresista, they are representatives of the people from their district. Representative natin sila sa gobyerno, sa Congress. Basically, etong demographic na to is showing na yung mga tao gusto talagang i-impeach si Sara Duterte. Kasi representative yung mga kongresista ng mga di ba? Mga tao. I'm not sure kasi 'di ba? Hindi ko masasabi kung anong pulso ng mga nasasakupan nila parehas nung sa congressman. Sa tingin ko madami pa rin talagang na-impluwensyahan yung family ng mga Duterte. Definitely, pero kasi para sa akin etong mga kongresista na to, even in the Visayas region and the Mindanao region, they will not vote for impeachment kung sa tingin nila magiging against sila sa will of their people sa distrito nila. Kasi syempre, bakit sila boboto for impeachment kung ayaw ng mga nila? Hindi sila iboboto ng mga tao sa district nila kung mag-go against sila sa will ng mga yon, right? Parang basically simplified yung decision nila dito compared kung sa mga senators, which is nationwide. Nationwide kasi yung vote sa kanila Dito kasi per district So parang contained yung contained yung voting demographic nila sa lugar lang nila na yon. If they voted for impeachment, then napulsuhan na nila na not unless they are just taking risk, right, for political gain, they are just like gambling na okay, tataya ako dito sa BBM administration, hindi sa mga Duterte. Pero bakit ka tataya against the Dutertes in the Mindanao region and the Visayas region, wherein alam natin na ang impluwensya ng mga Duterte is malaki sa Visayas and Mindanao. But still, they voted for impeachment, right? So possibly na marami talagang kasi kahit I think kung magkakaroon ng bagong SWS survey or Pulse Asia survey, yung mga Pilipino sigurado majority niyan gusto nang simulan yung impeachment trial ngayon Huwag nang hintayan hanggang June Tama ka naman, yung staying power nila ang nakataya, yung mga congressman dyan. Kasi yung mga politicians na yan, katulad let's say sa INC, di ba? Yung mga politicians, hindi yan magte-take ng risk to go against INC. Kasi alam nila yung block voting power doon ng INC, right? If they're going to go against what INC wants, mababawasan sila ng boto. Ganyan din yan sa mga distrito nila. Kung pakiramdam nila yung mga tao sa distrito nila is against sa impeachment, of course, hindi sila mag-go against that. Kasi mawawalan sila ng boto. Hindi sila iboboto next election ng mga tao. Or pwede rin, they're just being reasonable based sa naging takbo nga ng hearing. So, base nga doon sa mga complaint, matibay yung evidences. So, ginagawa lang nila yung trabaho nila regardless sa magiging outcome ng election. So, pwedeng ganun lang din. I doubt it. Sa mga politicians sa Pilipinas na sobrang self-centered at iniisip ang sarili lang, nakapakanan sa politiko. So, I doubt it. Tapos, yung mga DDS naman sabi nila, iba dyan, suhulan daw. Nasuhulan na. Oo. So, siguro, pwede rin. Pero, syempre, dapat may, evidence, di ba? Tama din naman yung sinabi ni Sinagot to ni BBM. Hindi ako pro-BBM, Sinabi to ni BBM nung press con niya with the media regarding the impeachment. Na, kung gagawin daw yon na nasusuhulan yung mga congressman, mahirap kasi ang dami. Majority ng lagpas majority ng buong Congress nagpirma ng impeachment complaint.
So, Mhm. parang ang hirap naman daw nun, nasusuhulan mo lahat yun. Pero suhol may come in different forms eh. Yeah, I know. Hindi lang naman understand. siya cold cash or under the understand. table. May pabor. Yeah, I understand. Mm. Pero kasi, yung yung story na tinatakbo ng mga DDS, it's suhol eh. So, meaning, it's money. May ayuda daw eh, yung sinasabi. Ayuda daw binigay sa mga kongresista. Even if I'm going to ask someone, I think. I'm not going to do it kasi I'm not capable of asking strangers about the impeachment. Hindi naman ako ganun ka extrovert. If I'm going to ask someone na naglalakad lang sa tabi about the impeachment kung pabor sila doon, I would bet na they will say definitely na yes, pabor sila sa impeachment. And they want it to start right now. Kahit ako gusto ko na mag-umpisa to. Interesting to eh. Kasi like a month ago, kung data yung pagbabasihan yung SWS, sabi nila 4 of 10 Filipinos ang agree. So malaki 4 yun. out of 10. Kung 40%. malaki yun. 40%. Ang nakakainis lang kasi dito, tinetechnical ni Escudero yung process para hindi kaagad nila maumpisahan yung yung impeachment process eh. Ang nakakalungkot kasi dito kapag inumpisahan to ng June. Paano kung manalo si Willie Revillame eh? Paano kung ang manalo, alam mo yun, yung mga legit na supporters ni Duterte ang manalo? Di wala din talaga mangyayari sa impeachment na to. Mas may leverage si Bongbong kay Cheese Escudero if he really wants to force the issue. Pero ewan ko lang kasi si Cheese Escudero, ang sabi niya, kung magpatawag si Bongbong Marcos ng emergency session, alam nga naman, sabi in his own words, alam mo, hindi kami umattend sa session. Parang ganun yung sinabi ni Cheese eh. Pero sa press conference naman ni BBM, ang sabi ni BBM is, kailangan i-request ng Senado sa kanya kung gusto mag-special session. Papayagan niya naman daw. Pero, strategy kasi to ni BBM eh, na hugas kamay dito sa impeachment na to. Bukang bibig niya yun eh, na this is a constitutional process, separate body ang Senate and Congress from the executive branch. So, hindi natin alam kung anong magiging takbo nito.